Well guys, and for today's video, Honda Wave 100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. So yun guys, so ayaw lang makrang ang kanyang makina makickstart. So home service naman natin ngayon at wala tayo sa ating shop. Ang sabi nila guys, ito daw ay nag-iingay no. Habang tumatakbo, biglang lumakas ang ingay at biglang na lang tumirik. Nung i-kickstart ni Bossing ang kanyang motor ay biglang na lang nag-stack up ang kanyang kickstart at ayaw na makrang. So yun guys, so ang gawin natin, alamin natin kung saan ang problema ng kanyang makina. Tanggalan natin ang kanyang fairings nito para mapabilis ang trabaho at hindi mahirapan ay syempre magicin na natin. So ito na guys, nabaklasan natin ang kanyang right fairings at saka left fairings. Ang natin gawin ay check muna natin ang kanyang timing chain. So step by step process muna natin guys, no? Saka natin siya i-conclude kung saan taga ang problema ng kanyang makina. So ito lang muna, tatanggalin natin yung bolt na connect sa takip ng kanyang timing chain. So yan, tanggal lang kanyang takip. Tapos lipas tayo sa kabila para ma-check natin doon ang sitwasyon ng kanyang timing chain. O marahil ito ba ay tumalon or naputol. Kaya nag-stack up ang kanyang makina. Pag hindi ito naputol guys, or goods ang kanyang timing chain, lipat tayo sa cover na kanyang stator, no? O magneto. Since goods naman kanyang timing chain at naputol at hindi lumundag, lipat tayo sa kanyang stator cover at tanggalin muna natin ang cover nito guys, para nito mahirapan baklasin ng kanyang change pedal at saka stator cover. At ito na nga guys, tanggalin natin ang cover ng fairings. So next, tanggalin muna natin ang kanyang footrest para hindi tayo mahirapan tanggalin ang kanyang change pedal. So yun guys, tanggalin ang kanyang change pedal. Tanggalin natin ang 4 na bolt ng kanyang stator. So dito pa lang guys, no? Malalaman natin kung ano talaga ang problema ng kanyang motor once mabuklas na natin ang kanyang cover ng kanyang stator. Maaring nandito ang problema kung kaya't nagkaroon ng stack up ang kanyang kickstarter. Kung wala pa rin guys, tanggalin natin ang kanyang backplate. Kung wala pa rin sa loob ng kanyang backplate, marahil nasa loob ng makina ang problema. So for the meantime, step by step na natin. So nakita ko guys, no, goods naman ng kanyang magneto at wala akong nakita ang problema. Hindi na naputol ang kanyang starter chain. So kasi kung naputol yan, maaaring yan formulayan kung naging stack up. Kapag naka clockwise ang kanyang motor guys, umiikot siya, you know. Umiikot siya kapag naka clockwise, pero kapag naka counterclockwise, nag-stack up na siya. You know, nag-stack up na siya guys kapag naka counterclockwise. So hindi talaga makickstart ang kanyang motor at hindi umiikot ang kanyang makina. So ang gawin muna natin guys, no, tanggalin muna natin itong kanyang magneto, ang kanyang backplate, starter chain, at need muna natin tanggalin ang nut ng kanyang magneto guys gamit ang 4mm na socket. So tanggalin muna natin ang washer ng kanyang nut, tapos ibalik natin ang kanyang nut para sa protection ng axle ng ating crankshaft, para nito siya malustrid o bumuka. Saka natin nilagyan ng puller. So siyempre guys, ang puller na ating ginamit ay XRM na 110 po. Okay. So gamit tayo ng adjustable wrench, tapos 16-17 na back wrench para ma-pull out natin ang kanyang magneto. So itong motor ng Bossing kayo, no? Yung sabi niya sa akin before natin baklas ay maliit pa daw ang ingay ng kanyang makina. Habang tumatagal, lumakas hanggang naging ganito na ang sitwasyon ng kanyang makina. So may idea na ako guys, no? Maaring nasa timing chain lang ang problema ni Bossing. Natanggal natin ang kanyang magneto. Next naman ang kanyang stopper ng kanyang starter sprocket, parang plate. So yan guys, no? Tapos tanggalin natin ang kanyang starter chain kasama ng dalawang sprocket ng ating starter. Tanggalin natin ang dalawang yan. So tanggalin muna natin ang kanyang lock. So yan, tanggalin ang kanyang lock guys. So tanggalin muna natin itong starter sprocket. So since tanggal natin ang starter sprocket, next naman is tanggalin natin ang dalawang bolt na nag-lock ng ating backplate or magneto plate. So gamit ang ating impact wrench. Tapos ibaba din na bolt. Tanggalin din natin. Next naman, sikotin natin ang kanyang backplate.
gamitin natin ang plier. Kung wala kayong vice grip, pwede din plier guys. Tapos kailangan natin pihit o pakagat natin sa lalagyan ng ating starter guide. Depende na sa inyo guys kung anong diskarte nyo, kung paano ma-pull out ang ating backplate. Ang importante is matanggal natin yan. Since ito lang ang ating dala guys, yung plier natin customer pala kasi nalimutan ko magdala ng vice grip. So ito lang guys, no, iipit lang natin ang ating plier tapos sabay sikwat sa ibabaw ng ating plier ang flat screw, sabay tulak palabas. Yun, ganoon na po ang diskarte kung paano natin mabunot ang ating backplate. So ito na guys, check na natin. So una ko nakita no is nasira yung roller sa babaw nating timing chain, sira. So tapos yung parang arm niya nilagyan nating roller is naputol, yung parang dowel niya. So yun guys, so tinuturo ko. At yung roller niya is wasak, nawala sa babaw ng ating timing chain. Marahil itong dahilan kung bakit hirap siyang abanti ang ating crankshaft. So yun po ang natira ng kanyang roller guys, yung hinawakan ko, yung parang bilog na metal. Pero yung dowel niya natanggal. So marahil nag-iingay na talaga ang kanyang timing chain guys. So, hindi lang pinansin ni bossing. Dala na rin is busy siya sa kanyang paghabal-habal. So tanggalin muna natin ang toser gamit ang ating 4mm na sakit sa ilalim ng ating makina guys. Yung sa part na yan, mayroong malaking bolt dyan. So tanggalin natin yan which is na-connect sa ating toser. So yung mga kamay ko guys, yan po ang ating roller na naubos at nasira sa ibabaw ng ating timing chain. Marahil ito ay nag-iingay guys, no? Tapos yung owner ay sa sobrang busy, hindi niya na bigyang pansin. Habang tumatagal is rumisulta na o nagresulta na ang kanyang makina at ayaw na itong makickstart. So natanggal natin ang kanyang toser. Isa problema guys na nakita ko, medyo matigas ang spring na nilagay. Mamaya babawasan natin ang spring na yan para hindi madaling masira ang ating roller guide. So natanggalan natin ang kanyang toser. Next naman guys is tanggalan natin ang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Yung dalawang bolt na yan tanggalan. Kahit hindi nakatap ang ating sprocket guys, ox lang yun. Mamaya natin siya itap kapag ikabit natin siya uli. Ang kanyang camshaft sprocket kapag napalitan na natin ng mga pisa ang kanyang makina. So next naman, tanggalin natin ang bolt ng kanyang roller guide sa center guys. Kapag natanggal natin ang dalawang bolt ng ating camshaft sprocket para ma-pull out na natin ang ating timing chain. Yung bolt po sa gitna is meron siyang roller guide guys, no. So tanggalin natin yan para ma-check din natin ang sitwasyon ng kanyang roller guide. Saka natin i-pull out ang kanyang timing chain. So gamit ang ating flat screw o kamay, pwede natin i-pull out ang ating sprocket. So yan, tanggal ang kanyang sprocket. Next naman is yung timing chain, nilain natin. So meron yung roller guys, roller guide sa gitna, no. O yun. So ito palitan din natin to guys. At itong timing chain, suggestion na kambosin na dapat siyang palitan kasi nasisira na rin ito at nagkaroon ng ingay, no. Para balik talaga sa bago ang kanyang tunog ng kanyang makina. So kickstart yung kay bossing, try natin pakakrang. Yun guys, no. Naging gumana lang kanyang kickstart. At umikot na rin ang kanyang crankshaft. So nakita na natin ano ang problema ng makina. Walang iba kundi yung timing chain, wasak na roller guide at itong arm na niya nalagyan ng ating roller guide. So need na yung tanggalin yan guys kasi papalitan din natin yan ng bagong arm. Ang gamit natin dyan is 17mm na socket wrench. Okay. So ito po ay araw ng Webes, no. So sana pagpalain tayo guys. Makakabili tayo ng pisa kasi ng mga oras na is mga around 3 o'clock na ng hapon na binaklas natin at inom service. So ito na guys, natanggal ang kanyang arm ng kanyang timing chain o roller guide. So ito yung papalitan natin, yung roller guide sa gitna. Tapos bibili din tayo ng bagong timing chain. Mas maganda, no, para hindi na talaga siya mag-iingay. So itong pisa natin bilhin guys, itong arm na to na may dowel na nawala. Tapos yung oil seal, medyo tumigas na, nagkaroon na ng oil sa kanyang stator. Papalitan natin ng bagong oil seal guys, o magneto oil seal. Okay. Unahin natin tanggalin ang kanyang malaking oil seal sa kanyang sprocket. Tapos isama natin yung maliit na oil seal sa ating sprocket mismo, yan, no. So tayo sa bayan at bibili tayo ng mga bagong mga pisa sa kanyang motor at syempre abang-abang na lang sa part 2 ng ating
video. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.